Napanood po akong interview kay Aga Mulak. Kinakwento po niya yung kanyang auntie, si Amalia Fuentes. Nang malapit na siyang mamatay, binisita daw po ni Aga Mulak itong kanyang auntie sa hospital. At pagkatapos po niyang pinuntahan, pagkalabas po niya sa kwarto, may na-realize at naisip si Aga Mulak. Naawa siya sa auntie niya, si Amalia Fuentes. Kasi ibang-iba daw po yung itsura niya. Nakita niya on her deathbed, her face has changed. Hindi na yung beauty queen, yung actress, dahil sa sakit. At naawa din siya, na-realize niya, sabi, ito yung Amalia Fuentes na napakayaman, milyonaryo, pero tignan mo naman, doon sa bingit ng kamatayan, wala daw po siyang kasama. She was all alone. Dahil namatay na yung asawa niya, pati din po yung kanyang anak, si Lisel, namatay na rin. At natitira na lang ay itong mga pamangkin niya. Itong si Aga at saka yung kanyang kapatid. At sabi niya, tignan mo nga naman no, pagkatapos ng lahat na nag-ipon ka ng napakaraming pera, hindi mo naman madadala yan sa iyong kamatayan. That's true. Yung mga inipon po natin, di natin madadala sa kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Though some would argue, kaya nag-iipon kami kasi gusto namin meron kaming iwan para sa aming mga anak. That's also true. But look at that situation, the experience of Amalia. Nauna pang namatay yung anak niya kesa sa kanya. Kanino mapupunta lahat ng mga milyon-milyon na pera niya? Para saan? Kaya nga po, napakaganda din ng sinabi ni Aga Mulak na kailangan tayo'y palaging maging masaya araw-araw. Maging kontento sa kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung may pera ka, pambili ng merienda, soft drinks, tinapay, ayos yun. Pasalamatan mo sa Diyos yun. Kung meron kang pera para pamasahe mo, may trabaho ka, pasalamat ka, ayos yun. Pero yung pinakamahalagang bagay dito sa mundo, ay pagmamahal ng pamilya. Di po ba? Try to imagine yourself on your deathbed. Ano kaya yung itsura ng mga final moments na titirang oras mo dito sa mundo? Ano yung pipiliin mo? Yung sobrang dami ng pera mo, yaman-yaman mo, kahit na sikat ka. Pero dahil sikat ka, nakaangat ka sa buhay, di ba isolated ka? Mag-isa ka. Di naman pwedeng pumasok yung mga bisita. O kahit na mahirap ka, tignan niyo po yung karanasan ng napakaraming mga kapatid natin na naghihirap sa buhay. Kahit na sila'y naghihikahos, kahit po sila ay mga namamatay, what is that picture in their deathbed? Ano po yung larawan ng kanilang pag-aagaw buhay? Kahit na may sakit, nahihirapan, nandyan yung mga pamilya nila, di po ba? Nahawakan yung kamay nila, sinasamahan sila, hindi sila iiwan hanggang sila po ay namayapa na. What a beautiful experience of death if we have our loved ones by our side. At hindi po ba yan din ang pinapaalala ng Diyos sa atin? Dito sa kanyang kwento ng tao na nagpakayaman, nag-ipon, ang dami-dami po niyang ani. Nagpaplano pa siya na gumawa ng isa pang mas malaking bodega para mas marami siyang maipon. Pero nung sabi ng Diyos, aanuhin mo lahat ng ipon mong yan, mamamatay ka ngayon at mamamatay siyang mag-isa. Tinuturuan ng ating Panginoon itong isang kapatid na humihingi ng tulong sa kanya, na tulungan siyang makipag-ayos, ayusin, mamagitan dito sa away nilang magkapatid dahil hindi daw siya binigyan ng mana. Pinapaalala ng ating Panginoon na may higit pa sa pera, sa mga bagay na ating inipon, tinago dito sa buhay. As the Lord said, that though one may be rich, one's life does not consist of possession. And we read in the letter to Timothy, sinasabi that there is no hope in wealth. No? There is no hope in wealth. Kahit na meron kang pera, walang pag-asa dyan. At ano pang sabi sa Proverbs, sa kasabihan, that wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers us from death. Ang mahalaga ay sa kahuli-hulihan, maging matuwid ka, maging tapat ka, magmahal ka. Dahil dyan po tayo huhusgahan ng Diyos.
pag natapos na ang ating buhay ngayon. Yes, money could buy us pleasures, comfort in life. But remember that money and wealth could never buy us in heaven. Hindi natin mabibili ang langit. Hindi din natin mabibili, makakamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ari-arian, sa pamamagitan ng ating mga iniipon dito sa mundo. Be content, yes, but learn to strike a balance on making your life beautiful and good. Try to improve your life, yes, at the same time, by not being too much in love, being greedy for wealth and possession. Napakahalaga na alagaan natin ang ating pagsasama, pagkakaisa, pag-ugnayan sa ating mga pamilya. And why is that? Dahil pagkatapos ng buhay na ito, magkikita-kita pa tayo sa susunod na buhay. Kung ginalit mo yung kapatid, paano pa kayo magkikita sa susunod na buhay, sa buhay na walang hanggan, sa langit? Ano ang magiging relasyon nyo, ugnayan nyo sa langit kung dito pa lang sa mundo ay meron na kayong sakit ng loob sa bawat isa? It is important, yes, to take care of the things that God has given us, these blessings. It is also important to grow in wealth, but do not forget to also grow in love. Do not forget to grow in spirit. Do not forget to grow in holiness. Amen? Napakaganda po ng isang kwento. I don't know if you have heard about it. The story of these two siblings, magkapatid, na magsasaka. Ito pong kuya ay hindi nakapag-asawa. Habang si bunso, nakapag-asawa, merong pamilya. At sila pong dalawa ay nagtatrabaho sa bukid. Pero pag sila ay umaani, iniisip nila yung bawat isa pa rin. Sabi po nitong kuya, wala naman akong pamilya. Itong aking kapatid, may asawa, may anak. Kaya nga po, paggabi, pag natutulog na sila, secretly, palihim, kukuha po siya ng isang sako ng bigas at dadalhin niya doon sa bahay ng kanyang kapatid. Ibibigay niya. Ito naman pong bunso, naisip niya, kawawa naman si kuya, walang pamilya, mag-isa lang siya. Ayaw po ni bunso na magutom yung kanyang kuya. Yan ang ginagawa. Pag madilim na, pag gabi na, palihim din, secretly, kukuha po siya ng isang sako ng bigas, ililipat niya, dadalhin niya doon sa bahay ng kanyang kapatid, si kuya. And they were doing this for months. Di man po nila napansin na hindi nababawasan yung kanilang bigas. Pero ito po yung nangyari. One time, while secretly bringing the rice to each other's house, alam niyo po nangyari? Nagkita daw sila sa kadiliman. Yung dalawang magkapatid, nagbubuhat ng bigas at nabigla, nagtanungan, sa mo dadalhin yan? At doon po, pinagtapat ng bawat isa, na palihim, nagbibigayan pala sila. Hindi nila alam, nagtutulungan sila. At alam niyo po kung paano natapos yung kwento. Napakaganda. Doon daw